Okay, class. Simulan natin yung sample problem natin sa derivation ng mga type ng problem. Personally, gusto ko yung mga ganitong style ng problem kasi mas lumalalim yung pagkakaintindi natin sa principle tapos mas namamaster natin kung paano ginagamit yung formula. Ngayon, meron tayong uniform bar length L, cross-sectional area A, and unit mass ρ. Sabi dito, suspended vertically daw yung uniform bar natin. So, ayan yan, suspended vertically from one end. Show that its total elongation is equal to rho GL squared over 2E. So, yung rho natin na to class, ito yung medyo maarti na P. So, ang gustong sabihin ng problem natin, ipakita daw natin na yung deformation ay equal sa rho G L squared over 2E. Malinaw? Kung babalikan natin yung formula natin ng deformation mula dun sa introduction natin, ang formula ng deformation natin ay equal sa deformation equals PL over AE. Take note na ito ay pwede mo lang gamitin kapag under tayo ng Hooke's Law. Kasi inano natin to from stress is directly proportional to strain. Di ba Hooke's Law yun? Kung saan yung P natin ay yung force na na-experience nung mismong structure. So, ito yon nung uniform bar natin. Yung L naman natin ay yung length kung saan na-experience yung deformation. Yung A naman natin ay cross-sectional area. Cross-sectional area nung object natin. Tapos yung E naman natin ay elastic modulus naman. Elastic modulus nung material na ginagamit natin o nung material na POI natin o point of interest. So, kompleto na tayo. I-apply natin yung procedure. Mula sa formula natin, deformation ay equal sa PL over AE. Ang kailangan nating unahin ay yung value na P. So, yung P, ito yung force na na-experience ng material. Kung wala namang naka-apply na material dito, paano natin gagamitin yung P? Class, may nag-iisang force na hindi pwedeng mawala sa isang material, which is yung self-weight niya, syempre. Kahit na wala kang binubuhat na gamit, may binubuhat ka pa rin talaga yung katawan mo. Yung mismong katawan mo, di ba? Yung mismong katawan mo. So, ngayon class, wala mang binubuhat itong uniform bar natin, binubuhat pa rin niya yung sarili niya. So, ito si W. Ngayon, kapag pinalit natin yan, deformation equals W multiplied yung L na to, ito yung length na nakaka-experience nung deformation. Sabi dyan, yung length daw ng bar natin ay L multiplied by L divided by yung A natin, sabi dito, cross-sectional area daw nung material. So, A ito. Kasi sabi dito, dinenote yan as A multiplied by elastic modulus E. Alam naman natin class, from physics, na yung weight natin ay equal sa mass multiplied by gravity. So, makukuha natin dyan, deformation ay equal din pala ito sa mass multiplied by gravity multiplied by length divided by AE. Tapos, ang goal natin, lumitaw ito, yung rho. Di ba, mula ulit sa physics, yung rho na yan ay kinilala natin as density. So, rho equals mass over volume. Ito si density. For unit weight naman, gamma equals weight over volume. Review lang ito class sa physics. So, yung mass pala natin ay equal sa density multiplied by volume. Pero kung mas i-elaborate pa natin yung formula natin, yung mass natin ay equal sa, yung mass natin ay equal sa rho multiplied, paano ba kino-compute ang volume class? Di ba ito ay equal sa area multiplied by length?
Tama? So, kung nalito class, bigyan kita ng sample. So, kunwari class, meron tayong rectangular prism. Kunwari, ito si length, tapos ito si height, ito naman si width. Paano ba natin kino-compute yung volume ng isang rectangular prism? Di ba volume equals width multiplied by height multiplied by length. Tama? Eh di ba si W tsaka si H na yan ay cross-sectional area. So ito yan. So cross-sectional area. So ito. Ito ay area multiplied by length. So ganun lang natin itong kinuha. Sana malinaw. Sobrahin ko na ito. Kung ipapalit natin yung mass natin dito sa formula na to, ipapalit natin to. Gawin natin. Deformation equals density multiplied by area multiplied by length multiplied by gravity multiplied by length. Kasi yung M natin ay ito pa lang. Density, area, at saka length. Divided by area multiplied by elastic modulus. So, makakancel yung area natin. Area. So, makukompute natin. Deformation equals density, gravity, L times L is L squared over E. At makikita mo class na yung sagot natin na to ay hindi kamukha nung tinatanong natin. So, nawawala class yung number 2. So, paano yan class? Ipo-prove na lang natin o hayaan na lang natin na ganyan. Basta siguro may 2 yan kasi sabi proving lang naman. Syempre class, may dahilan kung bakit nagkaroon ng 2 doon. Linawin ko lang class. Ito po yung mali na solution. So, pakita natin yung tama na solution. Ito yung tama class. Mula sa formula natin na force PL over AE, deformation equals weight. Deformation equals weight multiplied by length multiplied by AE. Kasi yung sabi mo dito, yung force na na-experience ng vertical rod natin, vertical bar natin ay yung self-weight lang niya. Tapos, mag-i-equal naman ito sa mass multiplied by gravity. So, namali tayo class sa portion na to dun sa length. Linawin ko lang na yung length mula nung introduction hanggang nung pinakilala ko to, nung isinulat ko to, sinasabi ko lagi na yung length na to ay yung length na nakaka-experience ng deformation. So, ito ang paliwanag. Class, sabi rito, uniform bar daw. So, uniform bar, ibig sabihin, uniformly distributed yung weight niya. Kung uniformly distributed pala yung weight ng bar natin, mag-a-act ito sa gitna. Kung ang kahabaan nito ay L, ibig sabihin, yung weight na to ay nag-a-act sa gitna niya, which is L over 2. So, yung natira rin na to sa taas, L over 2. Malinaw? Ngayon class, ang sabi din ng definition ng length natin, ito daw po yung length na nakaka-experience ng deformation. So, tanongin kita class, ganito lang yan na sa nakakatuwang paliwanag. Kunwari class, meron kang kaibigan na malalaglag sa bangin. Kaya na lang siya hindi nalalaglag sa bangin kasi nakahawak sa'yo. May self-weight din sa class, no? So, tatanungin kita class, sa inyong dalawa, sino ang nangangawit? Siya ba na pabigat o ikaw na bumubuhat? Sana malinaw dun class. Siyempre class, ang mangangawit dun, ikaw na bumubuhat. Kasi pabigat na yung kaibigan mo na yun kasi malalaglag dun sa bangin eh. So, yung nangangawit dun o yung nadideform dun ay ikaw. Yung ibig sabihin, yung bumubuhat na portion. So, balikan natin itong rod natin class. Dito sa rod natin na to, alin ng portion na pabigat, alin ng portion na bumubuhat? Yung yellow ba na to, na portion, yung lower half, o yung taas na portion? So, alin dyan, class, ang bumubuhat, alin ang pabigat? Class, kung ito yung gitna, yung portion na to, hindi naman niya bubuhatin paangat yung weight.
ang bumubuhat class dito, syempre, yung nasa taas na portion, parang ikaw kanina doon sa kwento ko. So, ang bumubuhat sa kaibigan mong pabigat, ay ikaw. Tapos yung pabigat na to, hindi na nadideform yan. Kasi sabi mo, kaya lang naman malalaglag yung kaibigan mo na yan pag nangawit ka na talaga. So, ngayon class, ibig sabihin pala, ang nadideform lang na length dito, ay kalahati lang talaga nung total na length. So, ibig sabihin, yung gagamitin natin sa formula natin na to dapat ay L over 2 lang. So, multiplied by L over 2. O yung length ng bar natin divided by 2 kasi kalahati lang naman yung length na nadideform. Divided by AE. So, ipapalitan natin yung mga procedure natin kanina. Deformation equals yung mass. Papalitan natin ang density multiplied by A, multiplied by length, multiplied by L over 2, divided by AE. Tapos, makakancel na class si A. At makikita mo na class, yung deformation natin ay equal sa deformation multiplied by... Ay, nawala pala si G kanina class. Pakat natin si G, nalimutan ko. Density multiplied by gravity multiplied by L times L is L squared over 2E. Or kapag pinagdikit-dikit natin, rho G L squared over 2E. At ito na class, yung maging equal nung nandun sa problem natin, yung pinuprove natin. Class, dugtungan natin yung problem. What if naman, bukod dun sa self-weight na binubuhat nung uniform bar natin, lagyan pa natin ng konting twist. Bukod sa self-weight niya, lagyan pa natin siya ng binubuhat. So, ano yung sinasabi kong binubuhat? Lagyan pa natin siya ng additional load F dito. Na malinaw. Sa dulo ng bar, lagyan natin ng additional load F. So, paano na class yung total deformation? For total deformation, ito ay equal sa deformation due to self-weight, yung ginawa natin na to class, plus deformation due to load. So, alam na natin yung deformation due to self-weight ay rho G L squared over 2E. So, ano naman yung deformation due to load? Ano ba yung load natin? Load F. So, using this formula, yung P natin na yan ay yung dinidenote niya ay yung 4. So, maging F lang ito. Multiplied by, wag padalos-dalos class, yung L na to ay yung length na nadideform sa formula natin. So, yung L na yan, yung length na nadideform. Kaya lang class, tignan mo. Yung point of application ng force natin, nandun na sa free end, nandito na sa dulo. So, ibig sabihin, na nakaka-experience na ng load na to, ay yung kabuuan na to. Yung kabuuan na bar. So, ibig sabihin pala, yung length na nakaka-experience ng deformation ay yung kabuuan na length, hindi na L over 2, divided by AE. So, kung papalitan natin ng real values ito, makocompute natin si total deformation as ganitong formula lang. Ulitin ko, hindi ang point ng problem na to ay kabisaduhin mo ito, class, ha? Ang point nito ay ipaintindi sa'yo yung principle behind PL over AE na formula para hindi ka padalos-dalos mag-solve, class. So, ayan, ganito lang yung class. Tapos pala, class, dagdag ko lang, si AE natin, si AE ay may tawag yan. Kung yung A natin ay cross-sectional area, si E naman ay elastic modulus, si AE kapag pinagsama, ito ay tinatawag na axial rigidity. So, ano naman class si axial rigidity? Si axial rigidity measures measure of a structural member member's resistance to deformation due to axial loads. So, ayan class yung si A natin, si A ay cross-sectional area, si E naman natin ay elastic modulus. Pero pag pinagsama si AE na,
ang tawag sa kanya ay axial rigidity. So, ang definition ng axial rigidity, measure of a structural member's resistance to deformation due to axial load. So, tingnan natin class. Mula sa formula natin na to, mula sa formula natin, makikita natin yung axial rigidity, AE natin, ay denominator nung formula. So, ibig sabihin, mentras mas malaki ito, mas maliit yung deformation. So, nasundan? Since denominator si AE, mas malaki value nito, mas liliit si deformation. Ano bang sinasabi natin? Members resistance to deformation due to axial load. So, ano ba yung axial load? Yung P natin na to ay tinatawag natin na axial load. Paano naman siya tinawag na axial load? Pansinin mo, yung P, kanina sa problem, ang ginamit natin ay W. So, tinawag siya na axial load kasi yung load natin ay tumatama dun sa axis nung figure natin. So, yung axis na sinasabi na yun ay yung main axis niya, which is yung neutral axis. Yung load natin na W na yan ay tumatama do sa longitudinal axis ng bar natin. So, tinatawag ito as axial load. So, ang nagkakos ng deformation, syempre, yung load. Syempre, kung walang load yan, hindi naman madideform. Malalaman, nakakita ka ba na nakatenga na material na na-deform na humaba? Di ba? Hindi naman ganun klase nangyayari. Syempre, kapag naka-experience ito ng paghatak, doon pa lang hahaba yung material natin. So, ang nagkakos ng deformation class, syempre, yung load. Ang nagre-resist naman ng deformation, si AE, yung axial rigidity natin. So, yun lang class. Salamat.